Hello po. Ayan. So, kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw muli sa atin. Ayan. So, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkarinigan. Ano? Pero, salamat sa Diyos dahil ang araw na ito ay tinakda ng Diyos. Ano? At muli po ay magpapatuloy tayo sa ating pong morning devotion. Welcome, no? Sa ating pong devotion at sa mga patuloy na nagsusubaybay, nanonood, ano, at nag-aabang ng ating pong devotion. We're back. Ayan. Salamat sa Panginoon sa pinagsamang lakas, ano, at effort ng ating pong SDDC Section 6, ano, na maipagpatuloy ang ating pong gawain ng ating morning devotion. So, salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Panginoon. So, patuloy niyo po kaming ipanalangin na kami po ng mga pastor, no, aming pong mga kamanggagawa na gumaganap ng gawain ito ng ating pong devotion. Sana po isama niyo po kami lagi sa panalangin, lalo na po ating pong mga kapastoran ay talagang kailangan namin ng lakas, ano, para po may pagpatuloy yung gawain na ipinapagawa ng Panginoon. So by the way, salamat uli sa Panginoon. Welcome muli sa ating pong morning devotion. Ayan. So sana po ay nandyan pa rin kayo. I-share natin yung ating pong devotion, no, sa ating group, sa ating kamag-anak, yan, mga kapatiran, so i-share po natin. So, okay. So, magandang araw muli sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, at naabot ng platform na ito, ano, sa buong Pilipinas, o maging may naabot po sa ibang bansa. Ayan, so welcome po sa gawain ng Panginoon sa ating pong morning devotion. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Medyo nakakamiss din, ano, yung ating pong gawain. At natutuwa po tayo na tayo ay nakabalik. At siyempre po, natutuwa tayo dahil nandiyan pa rin kayo, ano, at nag-aabang at nagsusubaybay ng ating pong gawain. So, by the way, tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong gawain. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano, ay sisikapin ko po, ano, na muli ay masundan natin yung ating mga pag-aaral, no? Mag-umpisa ulit tayo sa umpisa. So, parang bago naman po tumigil yung bago na patigil, ano, yung ating pong devotion ay parang natapos ko naman yata yung topic ko, yung series natin patungkol sa grow, ano. So, ngayon naman po ay pag-uusapan natin yung aklat naman ni Santiago, o the Book of James. Maaring ito po ay pamilyar na sa inyo, narinig na ninyo, ano? Marami ng pagkakataon na narinig ninyo ang mensaheng ito, pero ito naman po ay mga paalala lang sa atin, no? Reminders. Yan. So muli, paalala sa bawat isa sa atin, no, yung pong devotion, yung ating pong ginagawang ito, morning devotion, ay ginagawa lang natin to, ano, para ang bawat isa ay magkaroon lang ng guide. So tayo naman ay mayroon mga sarili o mga personal na devotion. So makakatulong ito. Kung kayo po ay mayroong mga personal na devotion sa inyong mga tahanan, ay idagdag po ninyo yung devotion na ito. Baka katulong po ito sa atin, ano? Sa ating paglago, sa ating pananampalataya, at ma-share natin sa ibang mga kasamahan po natin. Okay. Book of James. Sa biyaya ng Diyos, yun po yung ating tatalakayin, no? Sa mga susunod na mga pagkikita po natin. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo, no? Magkikita-kita pa. Yeah. Hanggat buhay pa, hanggat malakas pa, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, bagamat inaabangan na natin. At nakakaramdam tayong parang malapit na, pero habang hindi pa, no, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-serve sa Panginoon, at sa pagdalo
Ayan, ng ating pong regular na morning devotion. James chapter 1, verse 1 down to 4, ang ating pong pag-uusapan muna ngayon. Ano? Sabi dito, James chapter 1, verse 1 down to 4, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Kristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, ayan, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ayan. So, ang talatang yan, no, I believe, no, marami ng beses natin na gamit ang talatang ito o narinig. You know? Mayroon din po kasi mga dati na ginagamit natin sa Bible study, yung booklet ng Santiago. So, pero hindi ko po doon sa kinuha. Ano? Okay. Titingnan po muna natin, no, ang aklat ni Santiago. So pag-uusapan po natin yan, no. Aklat ni Santiago, ang author nito ay si Santiago. Sulat ni Santiago. Kapag sinabi yung Santiago, ay si Santiago maraming account sa Biblia o mga pangalan ng mga kilala, no, sa Biblia. Sila Santiago na alagad, no, kasama yan ng mga kapatid ni Levi. So maraming mga account sa Biblia patungkol kay Santiago. So ang ayon po sa mga pag-aaral, no, the author himself, no, si Santiago, na tinutukoy dito, okay, ito ay isa sa mga half brother ni Jesus, ano, si Santiago. Isa sa mga kapatid ng Panginoong Jesus, no? Half brother ni Jesus, ito si Santiago, the author of the book of James. Ayon sa mga pag-aaral, ano po. So, hindi na natin yung masyadong pagdidiskusyonan, ano, o pagdidibatihan. So, ang sabi dito, no, yung kanyang account, ang kanyang pagbati, ano, para sa mga mananampalataya. So ang sulat talaga ni Santiago, ang sulat niya ay para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Actually, ang sabi nga yan, ang kanyang pagbati, ano, pinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos. Ayan, na hinirang na sa iba't ibang bansa. Literally, yung pong tinutukoy niyang mga hinirang sa iba't ibang mga bansa, yun po yung mga 12 tribes ng Israel na nangalat, nagpangalat sila sa iba't ibang mga dako, kanyang sinulatan. At pinapatatag ang mga mananampalataya. So yun po yung ating pag-uusapan ngayon, no? Yun pong tawag dito, ang purpose ng trials, layunin ng mga pagsubok sa buhay. Okay? So, kagaya nga ito, sabi ko doon sa introduction, yung introduction maging ni James na nagsumulat ng aklat na ito, para sa mga mananampalataya, para sa mga hinirang ng Diyos at mga hinirang ng Diyos iba't ibang mga bansa, no? Kasi nga nung panahon yon, yung mga iba't ibang bansa, ang mga Israelita ay nangalat dahil nga sa matinding persecution, no? At kaya dahil sa matinding pag-uusig na dinanas ng mga mananampalataya ng mga una, especially doon sa mga Israelites, ay nangalat sila sa iba't ibang mga dako. So sinulatan ni James ang mga mananampalataya na inabot ng kanyang panahon and inabot din ng ating panahon. So ngayon ay i-apply natin, no, sa ating pong buhay
mananampalataya. Siguro po, ano, kung yung intensyon naman ng author, ni James, no, ang intensyon nito ay para sulatan yung mga Israelites, yung mga hinirang ng Diyos, ng mga una na nag-scatter dahil nga sa matinding pag-uusig. Ang isinusulatan niya ay magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. So para sa atin, na inabot ng ating panahon at sinulat ang Biblia para din naman sa ating lahat. Okay? So bagamat, narinig ko po, yung purpose o yung intention no, ng nagsulat o ng author ay para sa mga hinirang sa iba't ibang mga dako. Particularly, sinulat ang mga ito para sa mga 12 tribes of Israel na nag-scattered. So ngayon, sa ating panahon, no, inabot natin ang panahon ito at naisulat ito para sa atin din naman. Okay. So, ang sabi diyan sa verse 2, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Ayan. So, the purpose of trials, ang atin pong pag-uusapan ngayon, ano yung mga layunin o dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pag-uusig, kaya nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Sa ating mga Kristiyano, lahat naman po siguro tayo ng mga Kristiyano nakakaranas niyan. Nakakaranas ng mga pagsubok. Aywan ko lang kung mayroon man, talagang medyo matindi-tindi, kung mayroon man talagang mula nang siya naging Kristiyano hindi nakaranas ng pagsubok, kung mayroon man, ay medyo may konting question, medyo questionable yung iyong buhay Kristiyano. Kasi walang Kristiyanong hindi dumaan sa pagsubok Walang Kristiyanong hindi dumaan diyan. So, kaya nga ang mga sulat kahit nila Pablo, mga account nila, may mga paalala din patungkol sa mga pagsubok ng buhay. So normal kasi yun normal na pinagdadaanan ng isang Kristiyano. Yung sabi niya, mga kapatid, okay, tinutukan niya yung salitang mga kapatid ay mga kapatid sa pananampalataya. Okay? So, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri o iba't ibang pagsubok. So, the purpose of trials. Ano nga ba ang mga layunin ng mga pagsubok sa buhay? Una is to strengthen our faith. To strengthen our faith. So, bakit kailangan dumanas ng pagsubok ang tao para palakasin at patatagin ang ating pananampalataya. Ang mga trials na pinagdadaanan ng isang Kristiyano ay hindi ka para pahirapan, kundi para ikaw lalong tumibay. Okay? So, to strengthen our faith in God, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Okay? To strengthen. So, dumadanas pala ang isang Kristiyano ng mga pagsubok sa buhay, mga pag-uusig sa buhay, para tayo ay mas lalong tumibay. Ayan. So kapag nakakaranas ka ng pagsubok sa buhay, maggalak ka. Ang sabi ng Biblia, So, sapagkat dinadanas mo ang mga bagay na ito dahil gusto ng Diyos na tumibay ka. Gusto ng Diyos na lumakas ka. Okay? So, alam naman po natin sa ating buhay pananampalataya, parang habang lumalago tayo sa pananampalataya, parang bata rin po yan Yung bata ay nag-umpisang maglakad, so padapa-dapa, masasaktan ka talaga hanggang sa matuto kang maglakad, hanggang sa matuto kang kayanin mo na yung sarili, to strengthen our faith in God. Magiging matatag tayo sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan. So, kailangan natin yon para tayo mas lalong tumibay, mas lalong tumatag. Pangalawa is to depend our trust in God. To strengthen our faith in God and to depend our trust in God.
para makita natin. Ang sabi nga, no, wala namang pagsubok na hindi na walang binigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya. Bakit natin makakaya? Kasi hindi dahil sa ating lakas, kundi tayo ay nakadepende. Habang tayo ay binabagyo, habang tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, ito yung pagpapakilala ng ating pagtitiwala sa Diyos, pagdidepende sa Diyos. Kasi kung sa atin lang, kung tayo lang, sa ating lakas lang, hindi natin kayang mapagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay. Maaari pa nga sa mga ibang panahon, kapag hindi natin ang kaya, maaring sisihin pa natin ang Diyos, maaring sisihin pa natin ang iba. Pero, kaya tayo dumadanas, kaya ka sinusubok sa iyong pananampalataya para mas lalo kang dumikit sa Diyos. Marami po kasi mga tao, iba ang dating o iba yung pagtanggap sa pagsubok eh. Para yung mga tao, nung kailan nakaranas ng pagsubok, saka lumayo sa Diyos. At minsan din naman, akala ng mga tao, kapag siya ay Kristiyano na, ay hindi na siya dadanas ng pagsubok. O kaya naman, akala lang kapag siya ay naging Kristiyano, nagaganda na ang buhay niya. Ay hindi pala, nung na-realize niya, kahirap pala maging Kristiyano, ang daming pagsubok, ang daming pag-uusig, ayaw ko na. Okay? So, minsan, ganun yung nagiging response ng tao sa mga trials sa buhay. Pero, alam niyo po, ang totoo, na layunin ng trials ay para mas lalo kang dumikit sa Diyos. Dumikit ka doon sa pinanggagalingan ng lakas. Kasi kung ikaw lang, kung kapag hihiwalay ka, wala, matatalo ka talaga. May gugupo ka talaga ng mga trials, mga pagsubok sa buhay. Pero kapag habang binabayo ka, mas lalo kang dumidikit. Kumbaga parang kumukubli ka, na parang kapag may malakas na bagyo, parang yung mga sasakyang pandagat, kahit ngayon mayroong ganyan, kapag mayroong mga panganib, may mga palakas parating na mga balita, na malakas na hangin o bagyo, yung mga bangka, yung mga barko ay pupunta yun sa mga lugar na taguan. Marami po yan, ganyan. So, taguan para hindi sila madisgrasya o kaya naman ay para hindi mawasak yung kanilang mga bangka. Kahit magkaroon ng matinding bagyo sa labas, hanggat ikaw ay nasa loob ng taguan, ay hindi ka maaano. Ganun din sa Panginoon. Kapag dumaranas ka mga matinding pagsubok, pinagdadaanan ka, binabayo ka, pero habang ikaw ay nasa loob at nakakubli, sa proteksyon ng Diyos, ay hindi ka maaano. Nakadepende ka kasi sa Diyos. Pero pag humiwalay ka, lumayo ka, dumaan ka ng pagsubok, lumayo ka sa Diyos, mahihirapan ka lalo. To depend our trust. To depend. Parang yung ating tiwala, mas lalong i-depende natin sa Diyos, mas lalong dumikit habang ginigiba ka, habang binabagyo ka, habang pinipisa ka, lalo kang lalapit sa Diyos. Lalo kang lalapit ka sa Diyos. Kasi yun ang iyong kublihan. Ang Diyos ang ating kublihan, ang Diyos ang ating tanggulan. Pag umalis ka dyan, kapag humiwalay ka dyan, lumayo ka dyan, mapapahamak ka talaga. Okay? At hindi mo kaya, kahit sa iyong sariling lakas, sa ating sariling lakas, hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. To depend our trust in God. To strengthen our faith in God and to depend our trust in God. Okay? And lastly, to purify our Christian life. Ayan. Okay? Sabi niya, sapagkat alam ninyo sa verse 3 na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. To purify. Ayan. Yun pala yung purpose ng trials. To purify. Para mas lalo tayong kuminis. Kumbaga,
Ano, ah, um, yan. So, alam naman po natin, no, marami tayong mga karanasan no, nabalitaan, no, napapanood no, kapag kagaya ng mga ginto. Ang ginto ay sinasalang sa apoy para lumabas yung kinang, yung tunay na ginto, yung mga hindi pwede tinatanggal. Yeah? So, naaalis habang sinasalang, habang sinusunog, nawawala yung nawawala yung mga dumi hanggang sa magiging purong ginto na ang matitira. Ganon din sa buhay Kristiyano. Medyo, yan, mahirap-hirap nga lang. Medyo masakit-sakit nga lang. Totoo naman po yun. Kapag dumadaan ka sa purifying, yan, pag dumadaan ka sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok ng buhay, nililinis ka dyan, inaayos, tinatanggal yung mga hindi pwede. Yan, yun pala yung purpose, ano? Yung pala yung purpose ng trials. At pagkatapos nun, hanggang sa ikaw ay maging ganap. Yan. At walang pagkukulang. Kompleto, purified, pure. Hanggang sa ikaw ay maging puro. Inaalis ng Diyos yung lahat ng mga bagay na hindi pwede. Masakit po yun, masakit. Sa buhay Kristiyano, dumadaan sa ganung mga bagay. Pero magtiwala ka sa process na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kapag dumadanas ka ng ganyang mga bagay ngayon sa iyong buhay Kristiyano, pag-uusig, pagsubok sa buhay, lagi mong isipin, pinapatatag ka lang ng Diyos. Lagi mong isipin, huwag kang lalayo sa Diyos. Lapit ka lang sa Diyos. Dikit ka lang sa Diyos. At lagi mong isipin, Lord, salamat dahil nililinis mo ako. Inaalis mo yung mga bagay, mga maraming bagay na hindi kailangan sa aking buhay. Ano? So, ayan. And, ayan. So, salamat sa Panginoon. Muli, sa inyong pakikinig at panunood ng ating pong morning devotion. And sa sunod na mga pagtitipon natin, mga pagkikita uli, ay sisikapin natin na ito ay matuloy-tuloy natin ang pag-aralan ng aklat ni Santiago, verse by verse, sa biyaya ng Panginoon ay matatapos natin ito. So, samahan niyo po kami po ay ng mga kapastoran ay magpapatuloy ulit sa gawain ito sa devotion. So, suportahan po natin ang ating pong devotion, i-share po natin. Share natin sa iba at sa ating pong page, sa ating group, sa ating timeline natin, So, ayan. So, salamat sa Panginoon. Salamat ulit sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. So, tayo po ay saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Sa pagkakataon po na kami ay nagkasama-sama muli para sa mensahe ng iyong mga salita. Para po kami ay mapalakas, para po kami mapatibay. Salamat po, Panginoon. At nabalik muli, Panginoon, ang aming pong gawain, ang aming pong morning devotion. Salamat po, Diyos. Pangunahan po ang bawat sa amin, ang aming pong bagong admin, Panginoon, ng group nito ng prayer devotion. Panginoon, tulungan mo po at patuloy na maging maayos po yung amin pong internet, maging maganda po yung reception lagi, Panginoon, para yung mga tao, para yung mga kapatiran na makakarinig ay magtuloy-tuloy, Panginoon, at mapalakas, Panginoon, at mapatibay sa magitan ng mga mensahe mo na kanilang maririnig. Maging kami ng mga kabahagi ng programang ito, mga kapastoran po, ay patuloy palakasin at patalagin, Panginoon, ang mga buhay. Panginoon, tulungan po kami. Hindi po namin kaya yung mga pinagdadaanan namin sa buhay. Alam po namin, malinaw sa isip namin, sa puso namin na mayroon kang layunin. Kaya lang minsan talagang nag-aagaw pa rin yung mga bagay, may mga problema pa rin, may mga agam-agam pa rin minsan kami sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. May mga tanong pa rin po kami. Salamat po dahil naiintindihan mo kami, Panginoon. Tulungan po kami na malagpasan, mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na ito at lalo higit, Panginoon, ang aming buong tiwala at pag-asa ay mas lalo naming ilapit sa inyo, mas lalo naming idepende ang aming buhay, pananampalataya sa inyo na pinagmumulan ng lakas at ng kapangyarihan. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa pagmamahal. Salamat, Banal na Espiritu, sa paglilinis. Salamat, Panginoong Kristo,
Sa sakripisyo, Panginoon, na tinapos mong trabaho mong sa krus na naging tagumpay ng bawat mananampalataya. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, salamat sa Panginoon and muli, God bless us all.